Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa kapag kaharap ang mga walang alam. Opo mga kapatid, sa Islam, tinuturuan talaga tayo na matuto, na iangat ang ating mga sarili sa edukasyon at pagsasanay at pagdidisiplina. Kasi po, ang mga ganitong mga kaalaman na natutunan ng tao ay pinapaangat siya, lalo na kapag ito'y pangrelihiyon at mga moralidad. Kaya ang Islam, ang ating relihiyon kung saan nagiging kapamaraanan ng ating mga buhay. Lahat inobliga o kaya tungkulin natin na mag-aral. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Lahat ng mga Muslim ay kailangan mag-aral. Kaya maraming natututo mga kapatid sa Islam. Ngunit, sa masamang palad, ang iba ay hindi nag-aral. O kaya nag-aaral pero napakapabaya. At sa Islam, mga ganitong mga tao, mga kapatid, Muslim man o hindi Muslim, ay dapat ipamalas pa rin natin ang mga gandang pag-uugali. Kaya, katulad sa hadith ni Prophet Muhammad Sallam, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutimma makarimal akhlaq. Katulad sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, tanging ipinadala ako upang bubuin ang mga mararangal na mga pag-uugali. Isinalaysay ni Bayhaqi at itinama ni Albani. Kaya sa hadith na ito mga kapatid, ang propeta Muhammad Sallam ay hindi na siya pinadalhan ng mga batas kung saan nagpapatutungkol ito sa mga ugali. Bagkus ang ginawa niya, bubuuin niya na lang kasi may mga mararangal na mga pag-uugali. At isa dito mga kapatid, ang pagharap sa mga walang alam. O kaya kung sa atin pa mga mangmang. Kaya sa mga mangmang mga kapatid ay dapat ipamalas talaga natin ang ating mga mabubuting asal. Kasi nga ito na po ang bunga ng ating pag-aaral. Ang mga natutunan natin, doon natin kayang isabuhay. Doon natin ipakita na totoo ang ating relihiyon. Lalo na sa pakikipagtalakayan mga kapatid. Dapat meron kang magandang asal. Kasi nga doon mo makukuha ang kanilang mga loob. Muslim man di Muslim, dapat maganda ang iyong pag-aasal. Kasi nga ipapakita mong Islam. Iharap mo sa kanila dala ang mga Quran at hadith ng Propeta Muhammad Sallam. Kaya meron ng hadith dito si Prophet Sallam, sabi dito, an Abdullah bin Amru anna Mu'adh bin Jabal arada safaran faqala ya Rasulullah awsini qal u'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a qala ya Rasulullah zidni qal idza asa'ta fa ahsin qal ya Rasulullah zidni istaqim wa la tuhassin khuluqaka. Sinabi sa hadith na iniulat ni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu na si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu ay gustong lumakbay. At saka siya ay nagsabi, O mensahero ng Allah,
payuhan mo po ako. Sinabi niya, sambahin mo si Allah at huwag kang tatambal sa Kanya ng anuman. Kanyang sinabi, o mensahero ng Allah, dagdagan mo pa. Sinabi niya, kapag ikaw ay nagkamali, ay magpakabuti ka. Kanyang sinabi, o mensahero ng Allah, dagdagan mo pa. Sinabi niya, magpakatuwid ka at aayusin ang iyong pag-uugali. Kaya dyan sa hadith na yan ni Prophet Sallallahu mga kapatid, napakaganda mga kapatid. Dito, syempre lahat tayo nagkakamali. Pero ang utos sa atin ay ayusin. Kaya sa pagdaan ng panahon na ikaw, tulad na lang ng napakabastos mo pa, marahas ka magsalita, dito mga kapatid, tinuturuan tayo. Kung nagkamali ka, ay ayusin mo na yan ang iyong pag-uugali na yan. Kasi nga, hindi yan inaanyayahan ng ating Islam, ng ating reliyon. Ang Islam, napakaganda. Pakinggan nyo, sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikaw ay nakikipag-usap sa mga mangmang, sabi ng Allah, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hawnan wa idha khatamahumul jahiluna qalu salama. Sa sinabi ng Allah, ang mga alipin ng maunawain, yaong lumalakad sa lupain na mahinahon, at kapag kinausap sila ng mga mangmang, kanilang sabihin kapayapaan. Tingnan nyo, sabihin nila kapayapaan, ang kapayapaan. Kaya dyan sa na yung mga kapatid, di tayo nakikipag-usap tayo. Example, ikaw natuto na sa Islam, meron ka ng kaalaman, nakikipag-usap ka pa rin. Kung ikaw gusto nilang didibadihin, o magdiskusyon, o ano pa dyan mga kapatid, walang problema, pumasok ka, pero hangad natin ay kapayapaan, hindi pagmamataas. Gusto mo manalo, di ba? Kahit sa mga debate, gusto mo talaga manalo. Hindi ganun ang hangad natin mga kapatid. Ang hangad natin ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang pag-uugali ng mga alipin ng maunawaing Allah. Ar-Rahman, Ibadur Rahman, yan ang mga ugali ng mga alipin ng maunawaing Allah. Sila yung mga mahinahon kapag lumalakad mga kapatid. Kapayapaan ang hangad po natin. Kaya sa pakikipag-usap mga kapatid, harapin natin yan sila. Kahit wala silang sapat na kaalaman, o kaya hindi sila nakakaunawa, o kaya kulang kanilang edukasyon, ay hinaharap pa rin natin sila mga kapatid. Pero dapat tandaan nyo na meron tamang pag-uugali na iyong tinataglay. Hindi pwede na wala kang tinataglay ng magandang pag-uugali. Hindi ganun. Meron kang kaalaman, pero hindi ka naman nahubog sa tamang pagdidisiplina. Mali. Sa Islam kasi dalawa talaga. Kung gusto mong matuto mga kapatid, kunin mo kaalaman at ang pagdidisiplina. Ngayon sa school natin kulang na disiplina. Hindi, dapat sabay talaga yan kayo sa mga magulang dyan. Tuturuan ng bata, dapat marunong ka rin magdisiplina. Didisiplinahin mo. Ganon din sa ating mga sarili mga kapatid. Kapag ikaw nagtuturo, ay dapat marunong ka sa disiplina. Kaya kung ikaw kapag kaharap mo ng mga tao, lalo na walang alam mga kapatid, kung ikaw tumataglay ng mga ganito mga kapatid, Allahu Akbar. Meron pa nga sinabi dito qal Ibn Abbas radiyallahu anhu, annahu dafa'al ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Arafah, fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu sajran syadidan wa darban wa sautan lil ibil, fa asyara bi sautihi ilaihim wa qal ayyuhan nasu alaikum bis sakinah fa innal birra laysa bidya. Sabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, na lumakad siya kasama ng propeta Muhammad SAW noong araw ng Arafah.
at saka narinig ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga tao sa kanyang likuran ang matinding pagsaway, hampas at sigaw sa kanilang mga kamilyo. Kaya't itinutok niya ang kanyang latigo mula sa kanila at nagsabi, "O mga tao, dapat mapasa inyo ang pagkamahinahon sapagkat ang kabanalan ay hindi na sa pagpapabaya." Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan niyo mga kapatid. Kung ganun ang pag-uugali mo mga kapatid, isang pag-uugali mo katulad kay Prophet Muhammad sallam, napakamarangal na tao talagang propeta. Kasi ang mga tao doon, syempre kapag sa Hajj, mainitin na rin ang kanilang ulo. Na sila, tignan nyo, nagsisigawan na sila dito Nagsusuway na sila, tapos pati kanilang mga kamilyon, nadadamay, nahampas nilang malakas. Pero, ang utos lang ng propeta sallam, maging mahinahon. Napakaganda mga kapatid, maging ang taong matimpiin, ang taong mapagkumbaba, doon po makukuha ang tinatawag na katiwasayan, ang pagiging pagkamahinahon. Kasi yun ang natin yun ang gusto ng ating reliyon mga kapatid. Kaya kung ikaw nanatiling mahinahon o kaya mapagpasyensya ka kapatid, Allahu Akbar, madali kang magiging alipin ng maunawaing Allah. O kaya umiiwas kami sa pakikipagtalo mga kapatid, na wala ng patutunguhan, iwasan mo yan. Magkakaroon ka ng katiwasayan sa buhay mo. Kaya yun ang mga natin mga kapatid, kapag ikaw kaharap mo mga mangmang, kung wala namang patutunguhan ang inyong mga kwento, ang inyong mga pagpapayo, as mainam, tapos na ang iyong responsibilidad. Tapos na. Basta naiabot mo na ang mensahe. Meron nga nagtanong sa akin dati, ang kanyang anak, pinapayuhan niya lagi, pero hindi naman sinusunod. Alam niyo mga kapatid, napakasakit bilang ina na ganun ang mangyari sa kanyang anak. Sinabi ko na lang, sister, ang gawin mo tapos ng iyong responsibilidad. Nabigyan mo na ng payo ang iyong anak, hindi naman sumunod sa iyo, siya na mananagot sa iyo, Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. At ikaw, tapos na, inshallah, hindi ka mananagot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga responsibilidad na binigay sa iyo. Kaya yung ganun mga kapatid. Ganun. Isipin na lang natin ang araw ng paghukom. Kasi walang patutunguhan At alam naman natin, mayroon pang kabilang buhay. Kaya tanda ito ng iyong paniniwala mga kapatid. Ang pagiging mahinahon. Kasi nga, meron pa tayong pinapaniwalaan na kabilang buhay. Meron nga sinabi si Allah, hindi napakaganda pagkasabi dito. Sabi ng Allah, "Kul in kana lirrahmani walad, fa ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladhi yu'adun." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, kung meron ngang anak para sa mahabagin na Allah, kung gayon, ako ang una sa mga mananamba, kaluwalhatian sa Panginoon ng mga langit at lupa, at Panginoon ng luklukan hinggil sa anumang nilalarawan ninyo. Kaya't hayaan mo silang magsasalita na walang kabuluhan at maglalaro hanggang sa ipapatagpo sa kanilang araw na yaong sa kanila ipinapangako. Tingnan nyo, subhanallah. Sinabi ng Allah, hayaan na lang sila. Tapos na nasabihan mo na nakipagdebate pa. Ang gawin mo na lang, bahala na kayo dyan, basta tapos ng responsibilidad ko.
mayroon pang araw sa kabilang buhay kung saan doon tayo lahat magtatagpo at doon natin malalaman ang ating mga nagawa. Ganun mga kapatid. Kaya kalmado ka lang dapat kapatid kapag ikaw hindi nila pinapaniwalaan. Kung hindi nila tinatanggap ang iyong payo. Kung tinatakwil ka nila, dapat kalmado ka lang kapatid. Kasi nga, merong araw ng paghuhukom na kung saan hahatulan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, merong ngang sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala din dito na makukunan din natin ng leksyon. Sabi niya, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Tingnan nyo, sabi ng Allah, at kung merong nagsabi sa kanila, magpatira pa kayo para sa mahabagin. Sabihin nila, at sino naman ang mahabagin? Dapat ba magpapatira pa kami para sa anumang ipinag-uutos mo sa amin? At lalong madagdagan sa kanila ang pagkaayaw. Tingnan nyo, ganun pala mga kapatid. Kung ikaw, kaharap mo ang mga mangmang, ang walang alam, tapos nakikisabay ka sa kanilang diskusyon, sa kanilang pakipagtalakayan, anong mangyari? Alam niyo anong mangyari? Mag-aaway lang pala. At lalayo ang mga loob. Tapos gagamitin pa. Example, tumaas ang iyong dugo, tumaas ang iyong emosyon, napapasigaw ka rin, nagiging asal, bastos ka na rin. Doon pa gagamitin pa nila, napakabastos na Muslim yun. Kaya dahil doon madagdagan pa kanilang pagkaayaw sa Islam. Kaya mas mainam, kapag gano'n na wala na patutunguhan, iwasan mo. Magandang pag-uugali pa yun, subhanallah. Baka doon pa, dahil sa ginawa mo na yan, sa magandang asal, sa magandang kapamaraanan mo, dahil iniwanan mo na lang para walang gulo, subhanallah, baka doon pa sila papasok sa Islam. Kaysa makipagdebate ka dyan ng todo-todo, nasusobrahan na minsan, nakapagsalita ka pa ng nakakasama ng loob, talagang aayaw yan sila. Kasi ang mga tao, mga kapatid, tumitingin pala yan sila sa galaw ng isang Muslim. Tinitingnan lang nila yan. Ang iba, mga salita, pinapasok sa kabilang tenga at pinapalabas sa iba. Pero tumitingin yan sila sa galaw. Kung ikaw magalang, kung ikaw maganda ang iyong approach, Allahu Akbar, baka sila, dahil dyan, magbumuslim pa sila. Kaya, tingnan nyo, meron nga sa kwento sa Quran, sa kwento ni Propeta Ibrahim. Katulad sa sinabi ng Allah, sabi niya, Ya abati la ta'budu syaitan, inna syaitana lirrahmani asiya. Sinabi ni Ibrahim alayhisalam, na kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala, O aking ama, huwag mong sasambahin si Satanas. Katotohanan, si Satanas ay naging suwail para sa mahabaging Allah. Tingnan nyo sa word na ginagamit ni Propeta Ibrahim dito, sa kwento ng Allah. Aking ama, tinawag niya talaga ama. Kahit mapagtakwil ang kanyang tatay, kahit pagano pa, kahit taga-ukit pa ng mga rebulto, pero tinawag niya pa rin ama. Hindi niya pinutol, kapatid. Ganun na ganun. Irespeto mo pa rin magulang mo. Magulang mo yan eh. Kadugo mo yan eh. Sila nag-aruga sa iyo, tapos sa time na nag-Muslim ka, nag-ignorante ka na. Naging mapagmataas ka na. Hindi mo sila tatawagin sa kanilang katayuan. Hindi. Bilang Muslim, mga kapatid, gayahin natin si Propeta Ibrahim. Tinawag niya pa rin kanyang ama. Aking ama. Kaya sa Islam, mga kapatid, kung nandyan ka na, magbigay ka talaga ng paalala. Paalalahanan mo sila. Kasi nga wala tayong hinahangad, sa totoo lang. Ang hangad natin ay nasa kay Allah. Kapag tayo magbibigay tayo ng payo o nagtuturo tayo, lalo sa mga kaharap mo mga walang alam, ang hangad mo dapat, kapatid, hindi ipanalo ang sarili mo. Dapat ang hangad mo, ipanalo mo ang salita ng Allah.
O kaya iangat mo ang salita ng Allah. Ha? Kung hindi natatanggapin, wala tayong problema. Basta ikaw tapos na ang iyong katungkulan. Na isabi mo na ipaabot mo na sa kanila ang Islam. Kaya, tingnan nyo, meron pang ano nga dito sinabi ng Allah mismo. Sabi niya dito sa Quran, sabi niya, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Sinabi ng Allah, at nang kinuha namin ang kasunduan ng mga angkan ni Israel na huwag kayong sasamba maliban kay Allah at sa mga magulang ay maging mabuti at sa kamag-anak at sa mga ulila at sa mga mahihirap at magsasalita kayo sa mga tao ng magaganda. Tingnan nyo mga kapatid, subhanallah. Magaganda ang dapat lumalabas sa iyong bibig. Hindi mga espada, hindi mga bala, hindi nakakasakit na mga salita. Alam naman natin ang salita na yan. Lalo na masamang salita, parang espada yan na nakabaon doon sa mga puso ng mga tao. Yun ang inaalala nila Kapag natusok sila, nasugatan nilang puso, yun ang inaalala nila. At dadalhin talaga nila hanggang sa bingit ng kanilang kamatayan. Kaya mag-ingat mga kapatid. Huwag kang magsalita na nakakasira ng mga ugnayan. Kaya mayroong ang tanong dito mga kapatid. Igalang ba natin ang ibang reliyon? Igagalang ba natin? Sa atin, ang paggalang mga kapatid, paggalang sa kalayaang pagpipili ng mga tao sa kanilang reliyon. Ginagalang natin yan. Bahala ka dyan. Yun ang ating paggalang. Walang pilitan kung sa ano pa. Wala ikraha fid din. Wala pilitan sa reliyon. Ngunit naging malinaw ang tama kaysa mali. Kung hindi naman sila nakakapipinsala mga kapatid, walang problema yan. Gagalangin natin yan sila. Ngunit kung namiminsala sila, ibang usapan nyo kasi ganun din dapat tayo mga kapatid. Ang ano natin, kung nandyan mga hindi Muslim, mga mangmang, gusto ni sila makipano, basta hindi lang sila namiminsala at tayo rin hindi namiminsala. Kaya, pero wag niyong kalimutan magbigay pa rin ng pag-alaala. Palalahanan niyo sila sa pagsamba sa nag-iisang Panginoon. Yun ang utos sa atin mga kapatid. Kaya meron nga dito, umaabot talaga sa sa laitan. At alam naman natin ang Islam mga kapatid, hindi mo dapat pupukawin ang silakbo ng damdamin ng iba. Mali yun. Ikaw, nilalait mong iba, nilalait mong mga Diyos nila, mga ribulto nila, ang kanilang reliyon. Alam mo bang mangyari dyan? Napupukaw mo ang pagkapuot kag magsasalita na yan sila ng masama. Dahil sa iyong mga pinanggagawa. Kaya katulad ng sinabi ng Allah dito sa Quran niya, sabi niya, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at huwag ninyong lalaitin ang mga yaong nananalangin bukod pa kay Allah, at saka lalaitin rin nila si Allah ng may pagkapuot na walang kaalaman. Tingnan nyo, ganun pala mangyari mga kapatid. Lalaitin nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi nga nilait mo sila Kaya huwag kang magpasimula. Ganun mga kapatid, ganun sa Islam. Yun ang turo sa atin. Wag mo silang payaan mo sila basta ikaw na paiabot mo na ang tamang mensahe. At saka mga kapatid, wag sa mga kaharap mo isampol mga walang alam. Wag mo silang sabayan sa kanilang pagiging madaldal. Ang iba kasi sila sabayan nila nagpapakita na parang naging bastos ka na rin. Hindi ganun mga kapatid.
Katulad sa inulat ni Abu Hurairah, sa sinabi ng Propeta Salam, gusto ba ninyo na aking ibabalita sa inyo ang masasamang tao sa inyo? At saka kanyang sinabi, sila ang mga madadaldal na nagpapahaba ng salita na hindi umiingat. Gusto ba ninyo na aking ibabalita sa inyo ang mga mainam mula sa inyo? Mga mahusay sa inyo sa mga pag-uugali, isinalay sa inyo. Tingnan nyo, subhanallah. Ganun pala ang gusto ng propeta. Magiging ayusin natin ang ating pag-uugali. Lalo na sa mga pananalita. Dapat open-minded ka. Bukas ang iyong ulirat. Kapag ikaw nagsasalita. Kasi kung iba, walang pigil sa sasalita eh. Kaya tuloy, mapapahamak lang siya at mapasisira niya pa ang iba. Kaya sa Islam, ang gayahin natin ang ginawa ni Musa alayhis salam na pag-utos sa kanya. Katulad dito sinabi ng Allah. Sabi ng Allah, at nang sinabi ni Musa sa kanyang mamamayan, katotohanan si Allah nag-utos sa inyo na kakatay ng isang baka. Kanilang sinabi, itinuturing mo ba kaming katawa-tawa? Kanyang sinabi, nagpapakup ako sa Allah na magiging kabilang ako sa mga mangmang. Tingnan nyo. A'udhu billahi an akuna minal jahilin. Ganun ang utos ng Allah kay Ibrahim ay kay Musa alayhis salam na dapat magpakup-kup kay Allah subhanahu wa ta'ala. Baka maging katulad ka na rin na ayaw mo na gawin tapos magano ka pa, itatanggi mo pa. Subhanallah, iba kasing ayaw mo gawin tapos hindi mo tinatanggi kaysa tinatanggi mo. Kasi magiging kaya, utos yan, direct yan eh. Utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta, tapos ikaw, numero 1 sa pagtakwil, nakakatakot yun. Kaya, ang ginawa kay Musa alayhis salam, kasi si Musa alayhis salam, matindi. Kaya, nagpakup-kup na lang siya para bumaba ang tension, mga kapatid. Kaya, kung ganun ang kasi mga kapatid, gusto mo kasi magsumikap ka sa pag-anyaya kay Allah. Iba, grabe sa pagdadawa, mga kapatid. Lalo na sa pagharap sa mga walang alam. Grabe ang kanilang pagsusumikap. Ngunit ang iba nagkakamali talaga sa pamamaraan hanggang nanglait na siya, hanggang binababa na ang kanilang mga dangal. Mali po yan kasi magiging mangmang kay. Kasama ka na rin sa mga mangmang dyan eh. Kaya pagdudua mo talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ilayo tayo sa pagiging mangmang. Katulad din dito sa sinabi ng Allah, wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama fata'tiyahum bi ayah walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung tumindi hinggil sa iyo ang kanilang pagtanggi, saka kung sakaling makayanan mo na hahanapin ang lagusan sa kalupaan o hagdanan sa kalangitan, kung gayon ay dadalihin mo sa kanila na may tanda. At kapag naisin ng Allah ay talagang tipunin sila hinggil sa patnubay, kaya't huwag kang magiging kabilang sa mga mangmang. Subhanallah. Tingnan nyo, napakagandang pagkasabi dito. Na ito, mga kapatid, kung si Prophet Salam, kung gagawin niya lahat ng bagay, kayang gagawin niya talaga para magabay ng mga tao. Kahit hindi na siya pinadala ng mga talata. Maghanap na siya kung may lagusan sa lupa, hagdanan sa langit, gagawin talaga ng propeta. Kasi binigyan na siya ng permisyon ng Allah. Pero hindi dapat gawin ng kung ano pa, mga kapatid, binibigyan tayo ng aral dito eh. Kung sumubra ka pala, ay baka makasama ka na rin sa mga mangmang. Kasi hindi mo hawak ang gabay. Ang sayo lang, magano ka lang, magpaabot ka lang. Ipaabot mo sa kanila ang katotohanan. Kung maniwala sila o hindi, wag mong pilitin ang sarili mo, kapatid. Kasi kung ayaw nila tanggapin, ayaw talaga yan. At ang Allah na ang nagbibigay ng gabay. Allahu Akbar. Kaya ganun ang ating paniniwala, mga kapatid. Binibigyan tayo ng
katiwasayan talaga sa sarili natin. Kaya, bandang huli mga kapatid, inshallah, sana wag kang magtanim ng galit sa mga mangmang. Ha? Ang iba kasi sobrang pagsasikap, kung hindi natanggap, nag-ano sila nangihina sila, nalulungkot sila, at ang masama pa sa lahat, magtatanim pa sila ng galit. Hindi dapat gawin yan isang Muslim. Ha? Kung ikaw naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan mo na lang sila. Ngunit, bigyan mo sila ng pangaral. Bilang katulad sa sinabi ng Allah, at kung inanyayahan mo sila tungo sa patnubay ay hindi sila makikinig at makikita mo silang tumitingin sa iyo habang hindi sila nakakita, kunin mo ang pagpapaumanhin at mag-umutos ng kabutihan at iwasan ang mga mangmang. Hanggang dito na lang mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.